Nang tumapat ang sasakyan sa bahay ng lola ko, alam kong magiging kalbaryo na ang buhay ko. Mapayapa ang tanawin, ngunit pinapaligiran ito ng mga tsismosa at mapanghusgang mga mata. Mabuti pa sa Manila, kahit puno ng polusyon, at least walang pakialam sa'yo ang mga tao. Nakasimangot akong bumaba ng sasakyan dahil simula una pa lang, hindi na ako sang-ayon sa pagbalik namin dito sa kinalikahan ni Mama na probinsya. Wala ring kasiguraduhan kung makakabalik pa ba kami ng syudad dahil sa naluging negosyo ni Mama. Si Melissa na ba yan? Ang laki niya na, ang ganda-ganda pa. Pero bakit naman abot lupa ang pagsimangot niya, Aling Josie? Tanong ng medyo may katandaan ng kapitbahay ni Lola. Speaking of chismosa, mas nangunguna pa nga sila kay Lola na sumalubong sa amin. Laking Manila kasi, halata naman na na-spoil masyado at na-impluwensyahan ng mga kaibigan. Puna naman ang isa pa, kaya pasimple akong umirap sa hangin. Maya-maya ay mainutusan si Lola ng mga kalalakihan para tumulong na maibaba ang mga gamit namin sa mini truck na ni-hire ni Mama. Para mahakot ang lahat ng gamit namin. Naku, tignan mo nga naman at pagkaikli-ikli pa ng suot na shorts. Manipis din ang sando at kitang-kita yung hiwa ng dibdib. Maaga talagang mabubuntis yan. Dagdag naman ng isa pa na akala mo hindi ko narinig sa lakas ng boses niya. Sa inis ay hindi ko na napigilang bigyan ito ng masamang tingin. Hindi ko lubos maisip na pati sa suot ko ay ibabase nila ng maaga ako makakapag-asawa. Tignan mo nga naman, Rebecca, kung paano kami tignan ng anak mo. Sumbong pa nila kay Mama. Sa totoo lang ay hindi ko na sila maalala. Dahil 8 years old pa lang ako nang huli kaming bumisita rito kasama si Papa. And now that I'm 21 years old, kaming dalawa na lang ni Mama ang nakabalik. Dahil si Papa, iniwan kami noong 15 years old ako para sa ibang babae na nabuntis niya. Pagpasensya niyo na, Aling Narcy, naninibago lang kasi ang bata. Tanggol naman sa akin ni Mama. Ralph, sakto ang dating mo, iho. Wala ka na bang ginagawa? Tawag ni Lola sa kung sino. Wala naman po. Maipapagawa po ba kayo? Magalang na tanong naman ng lalaki. Hindi ko na pinag-aksayahan pang tignan yon at pilit na kinuha na lamang ang dalawa kong maleta sa elf. Pakitulungan namang ibaba ang mga gamit ng anak at apo ko. Pakiusap ni Lola kay Ralph. Sige po, walang problema. Sunod naman ng lalaki. Naramdaman ko mula sa likuran ng presensya ng isang lalaki. Ngunit hindi ko pinagtuunan ng pansin. Saglit pa ay nagulat na lamang ako nang walang kahirap-hirap nitong binuhat ang dalawang maleta na pilit kong ibinababa. Imbis na magpasalamat ay inis ko itong hinarap. Huwag ka ngang pakialamero, ako na. Masungit kong litanya at inagaw sa kanya ang dalawang maleta. Sa gulat ata niya ay hindi siya nakapagsalita pa. Melissa, hindi mo naman kailangang pagsalitaan ng ganon si Ralph. Suway ni Lola. Ngunit dahil masyadong mataas ang pride ko ay hindi ako nakonsensya. Naglakad ako papasok sa bahay ni Lola at inuko pa ang isang kwarto na tingin ko ay inihanda para sa amin ni Mama. Ilang sandali pa nang maipasok ang lahat ng gamit namin ni Mama, ay naghanda ng merienda si Lola sa labas ng bahay. Magpahinga at magmerienda muna kayo ng apo ko. Bukas na natin ayusin yung mga gamit nyo. Halika Ralph, magmerienda ka rin muna bago ka umuwi. Pasensya na sa abala, iho. Wika ni Lola. Hindi na sana ako lalabas ng kwarto dahil sa mga kapitbahay ni Lola na nakimerienda kahit hindi naman niyaya. Ngunit sinadya akong pilitin ni Lola na humarap sa kanila at makisama. Parang kailan lang nung huli mong punta rito, Melissa. Napakabata mo pa. Pero tignan mo naman ngayon, dalagang-dalaga ka na. Panimulang sambit ng isang tsismosa na kung hindi ako nagkakamali, ay tinawag ni Mama sa pangalang Narcy. Pilit akong ngumiti at hindi sumagot. Parang kanina lang kung pansinin niya ang suot ko. Nakakainis talaga. Kumuha ako ng tinapay sa lamesa, ngunit natigilan ako nang mahawakan ng lalaking nagngangalang Ralph ang kamay ko. Mukhang kukuha din yata ito, kaya lang ay aksidente niyang nahawakan ng kamay ko.
Napatingin ako sa kanya at nakita ang ningning sa mga mata at ang pagngiti niya. Medyo nawirduhan pa nga ako sa inasta niya dahil hindi naman kami close para ngitian niya ako, no? Teka, wag niyang sabihing nagpapakyut siya sa akin. Marahas kong binawi ang kamay ko at hindi na lamang kumuha ng tinapay. Pinagkrus ko ang mga braso at masungit na umiwas ng tingin sa lalaki. Hindi mo na siguro nakikilala si Ralph, no? Ani Aling Narcy sa akin at nakangiting tumingin sa akin. Ay malamang yan. Sinungitan niya nga kanina eh. Dagdag naman ang isa nitong kasama. Sa tagal ba naman ng taon na wala kami rito ay malamang wala na akong kilala sa kanila. Maging si Ralph na tinutukoy nila. Mga bata pa naman kasi sila noon. Tanggol naman sa akin ni Lola. Naaalala ko pa po si Melissa, Lola. Maligalig na sagot ni Ralph. Napataas ang kilay ko. Gaano ba katalas ang memorya nito at hanggang ngayon ay naaalala niya pa rin ako? Talaga? May panunuya akong wika. O sinabi niya lang yon para magpalakas kila mama at lola. Dahil pansin ko, malikot ang mga mata niya at kung saang-saang parte ng katawan ko tumitingin. Sanay kasi ako na kahit nasa loob ng bahay o kahit sa labas, kapag mainit ay sando at maikling shorts lang ang suot ko. May kalakihan ng hinaharap ko. Ganon din ang nasa likuran ko, kaya nakakaagaw talaga ako ng pansin pagdating sa mga kalalakihan. Oo, naaalala ko pa nga yung sinabi mo. Na sa pagbalik mo ulit dito, pakakasalan mo ko. Wika ni Ralph. Nabilaukan ako sa sariling laway dahil sa sinabi niya. Habang sila Lola, Mama at ang tatlong tsismosa naman ay tumatawa. Sinabi ko ba talaga yun? Well, hindi ko naman alam dahil masyado pa akong bata nun. Marami nang nagbago, no? Sa tingin niya ba ay gagawin ko talaga ang sinabi ko ngayong malaki na ako? No way! Mangarap siya. Kinabukasan ay maaga akong ginising ni Lola para makakain kami ng umagahan ng sabay-sabay. Kabaligtaran noong nasa Manila pa lang ako na kahit anong oras ko gustuhin gumising ay gigising ako. Dahil doon, nag-aaral ako, palaging puyat o kaya naman ay kulang sa tulog. Pero ngayong nasa poder kami ni Lola at huminto pa ako ng pag-aaral, mukhang susubukin talaga ako araw-araw. Bakit nandito yan? Masungit kong tanong nang makita sa hapag si Ralph. Good morning, Melissa. Nakangiti at good mood niyang bati sa akin. Pinahapyawan niya pa ako ng tingin dahil siguro sa suot ko, kaya hindi ko mapigilang irapan na naman siya. Mas manipis kasi ang suot kong shorts na pinangtutulog at ganun din ang sando na bumabakat ang bra ko. May tinatago yatang pagnanasa ang lalaki kaya ganito na lang siya ka-eager na mapalapit sa akin. Kahit todo ang pagsusungit ko sa kanya. Sa totoo lang, hindi ako komportable sa presensya niya. Though mukha namang mapagkakatiwalaan ang mukha niya. May maipagmamayabang naman siya bukod sa mukha niya dahil ang mga muscles sa katawan niya kasing tigas yata ng bungo ng ex ko. May kalakihan ng katawan niya. Hindi siya ganun kaputian, malapad ang dibdib at tingin ko nga kaya lang akong ibalibag sa kama. Parang apo ko na rin kasi tong si Ralph, Melissa. Yung lolo niya kasi na dating alkalde ng bayan ay kaibigan ko. Dito siya minsan natutulog sa bahay noong wala kayo. Kapag may oras si Ralph, siya na rin ang nag-aalaga ng mga baboy ko at mga kambing. Sagot ni Lola. Wala ba siyang pamilya? Sarkastiko kong tanong at tinignan ng lalaki. Ano ka ba naman, apo? Magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Yung tatay niya, respetadong alkalde ng bayan. Yung nanay niya naman ay may pinakamalaking plantasyon ng mangga dito sa lugar. Madalas ang pagtulong niya sa mga kapuspalad. Mukhang si Lola na ang nahiya para sa akin. Tumawa si Ralph. Ayos lang, Hola. Baka isipin pa ni Melissa na kailangan akong respetuhin dahil lang sa mga magulang ko. Wika naman ni Ralph. Tama. Taas noong sang-ayon ko naman. Napabuntong hininga na lamang si Lola dahil sa sinabi ko. Samantalang si Mama naman ay napailing na lang. Si Ralph naman ay pinagsandok na ng pagkain si Lola at ganon din ang ginawa niya kay Mama. Yaya ka ba namin para pagsilbihan mo silang dalawa?
Dahil prangka ako ay sinabi ko talaga ang mga nakikita at napapansin ko. Melissa, mahinang suway ni Mama sa akin. Hindi yun pinansin ni Lola, ngunit naging seryoso ang mukha niya. Dahil nandito ka sa poder ko, matuto ka dapat makisama. Simula ngayong araw din na to, tutulungan mo si Ralph magpakain at magpaligo ng mga alaga nating baboy. Pati yung pagpastol at pagkuha ng mga kambing sa bukid. Ani Lola. Kulang na lang ay maabot ng kilay ko ang kisame ng bahay. Ako? Tagapastol ng kambing at tagapaligo ng baboy? Nagpapatawa yata si Lola. Grabing pagpapahirap naman to. Kung alam ko lang na ganito ang kapalit kaya huminto ako, nanatili na lang sana ako sa Manila kahit mahirapan ako. Sobra naman yata yan la. Wala akong alam dyan. Si Ralph na lang, total siya naman ang nakakaalam at mukhang kaya niya naman. Pagrereklamo ko. Kaya nga tuturuan ka niya. Total ikaw ang mas may karapatan dahil apo kita. Sagot ni Lola sa akin. Kaya naman ang matapos ang almusalan, ay labag sa loob akong sumunod kay Ralph sa bukid para ipastol ang mga kambing. Na-spoil ka ba ng sobra? O naimpluwensyahan ka lang ng mga kaibigan mo sa Maynila? Tanong ni Ralph, habang sinisiguro na hindi makakawala ang mga kambing na ipinastol namin. Pwede ba wag mo kong kausapin? Naiinis pa rin ako. Masungit kong tugon na tinawanan lang niya. At saka bakit ganyan na naman ang suot mo? Hindi ka ba natatakot na baka umitim yung mga hita mo? Pansin ni Ralph sa suot ko. Ang likot talaga ng mga mata mo, no? Gusto mo lang yata akong tikman eh. Prangka at padalos-dalos kong sabi. Pwede ba? Pil yung tanong naman niya na ikinangwiwi ko. Bastos! Sigaw ko at hinampas sa kanya ang tali ng 2 kambing na hawak ko at saka siya iniwan. Inis akong napakamot ng binti at hita dahil sa kati ng mga mahabang damo na humahampas sa akin. Hoy Melissa, teka lang. Biro lang yun, masyado ka namang seryoso. At nakasunod agad sa akin si Mukong. Well, hindi ako natutuwa sa biro mo. Para kang may pagnanasa sa akin ah. Prangka ko pang sabi. Nakakaakit ka naman kasi. Nakangisi niyang tugon habang nakatingin sa mga mata ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa init kaya ako nakaramdam ng kakaiba. Ngunit hindi. I know better. Alam ko ang ganyang galawan dahil bukas na bukas ang isip ko pagdating sa ganong bagay. Aaminin kong may naging karanasan na ako. At sa aming magkakaibigan, normal lang ang ganong gawain dahil nag-e-explore kami. Tumikhim ako bago sumagot. Alam ko, confident kong sabi kay Ralph. Nang marating namin ang kulungan kung nasaan ang mga alagang baboy ni Lola, napanguwi na ako at napatakip ng ilong dahil sa amoy. Ngunit agad na pukaw ang atensyon ko nang makita ang lalaki na hinuhubad ng t-shirt na suot. Natuyuan ako ng laway habang pinagmamasdan ng katawan niyang pawisan. Isuot mo to. Sakalang nawala ang pagpapantasya ko nang magsalita siya. Napansin ko pa ang pagngiti niya dahil nahuli niya akong nakasilay sa katawan niya. Papasok tayo dyan? Gulat kong tanong nang sumampa siya sa hanggang bewang na pader. Oo, halika na. Sumampa ka at aalalayan kita. Walang hirap siyang pumasok sa kulungan at ibinaba ang hose na magsisilbing daanan ng tubig pampaligo ng mga baboy. Ayoko, ikaw na lang. Pagmamatigas ko kay Ralph. Bahala ka kapag nalaman to ng lola mo. Nagkibit ng balikat si Ralph at may pang-asar akong tinignan. Fine. Iritable kong sabi at sumampa na rin sa pader. Inalalayan niya ako gamit ang 2 niyang kamay. Nilagay niya yun sa magkabila kong kilikili para suportahan ako. At dahil nga may kalakihan ng dibdib ko, nahawakan ng 2 niyang hinlalaki ang gilid nito. Tumikhim ako at iniwas sa kanya ang paningin nang makita ko ang pagnanasa sa mga mata niya. Sinasabi ko na nga ba at may hidden agenda ang lalaking to. Gusto lang yata nitong makascore sa akin eh. Habang tinutulungan ko siyang magpaligo, ay hindi ko na rin maiwasang hindi matawa sa ginagawa namin. Paano ba naman kasi ay nababasa rin kami, kaya hindi maiwasang mga muy baboy din kami. Simula ng araw ding yun,
Naging malapit kaming dalawa ni Ralph. Pansin ko man ang panakanakang tingin at pasimpleng paghaplos niya sa akin, hinahayaan ko na lang dahil umiepekto rin naman sa akin. "Mainit ka, Melissa. Makakadalo ka ba ng piyesta mamaya?" Tanong ni Lola nang hawakan niya ang noo ko. Napansin niya sigurong kanina pa ako matamlay pagkakuha namin ni Ralph sa mga kambing. Bali 1 linggo na rin kaming namamalagi ni Mama rito at hindi ko alam kung hanggang ngayon ba ay naninibago pa rin ako o dahil uso ang magkasakit ngayon dahil sa pagbabago ng klima. "Hindi na ho siguro. Kayo na lang ni Mama, Lola. Magpapahinga na lang ako rito." Tanggi ko at muling nahiga sa kama upang mabawasan ang sakit ng ulo ko. "O siya, sige. Ilak mo na lang ang mga pintuan kapag umalis kami ng mama mo." Concern na wika ni Lola at hinayaan na muna akong magpahinga. Dinig ko kasi na ayon sa nakagawian nila ay nagtitipon talaga ang mga komunidad sa tuwing fiesta. Minsan lang kasi ito sa 1 taon mangyari kaya naman hindi talaga nila pinapalampas. Nang magdidilim na ay gumayak na sila Lola upang dumalo sa fiesta. Samantalang ako naman, binilinan ulit nilang dumito na lang sa loob ng bahay para magpahinga at ilak ang mga pintuan. Dahil sa sakit ng ulo at katawan, hinayaan ko na muna ang sariling makatulog para makakuha ng lakas. Sa lalim ng tulog ko ay napanaginipan ko ang ex ko na nakauna sa akin. Sa panaginip ko ay nasa mainit kaming tagpo. Mainit ang bawat halik na aking tinutugunan at hindi ko mapigilan ang sariling mapasinghap nang dumantay ang mainit nitong kamay sa hita ko. Ngunit para bang may mali dahil ramdam na ramdam ko ang ginagawa niya sa akin. Parang totoo. "Melissa," narinig kong bulong ng lalaki sa tenga ko. Doon ay nagising ako at naliwanagan nang makita si Ralph na siyang gumagawa ng kalokohan sa akin. Sa gulat ko ay naitulak ko siya palayo. Hinawakan ko ang namimintig pang ulo dahil sa kirot. Kahit paano ay nabawasan ang init ng katawan ko dahil nagpawis na ako. Hindi na rin ako gaanong matamlay. "Anong ginagawa mo rito?" Kunot noong tanong ko at inayos ang nalihis na shorts ko dahil sa ginawa niya kanina. "Tinanong kita kila Lola kanina, pero sabi niya may lagnat ka kaya hindi ka nakasama. Kaya nagpresenta akong bantayan ka." Paliwanag ni Ralph. "Kung ganon, ano yung ginagawa mo sa akin kanina?" Tanong ko sa kanya. Sinasabi ko na nga ba at may pagnanasa talaga siya sa akin eh. Mabuti na lang at tinawag pa niya ang pangalan ko. Kung hindi, baka bumigay ako ng tuluyan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. "Sorry." Hinging pa umanhin ni Ralph. Ngunit hindi rin nakatakas sa akin ang galawan ng kamay niya kanina. Aaminin kong nabuhayan ako sa kakaibang pinaramdam niya. Dahil ibang-iba yon kumpara sa mga lalaking nakahalubilo ko sa Maynila. Ramdam ko ring nabasa ako. Dahil talaga namang nakakatangay ang ginawa ni Ralph. Saan kaya siya kumuha ng lakas ng loob para gawan ako ng kalokohan? Kumalma ako bago nagsalita. "Gusto mo bang pagbigyan kita?" Nanginginig sa tuwa ang mata ni Loco at agad akong nilapitan. "Sandali lang, masyado kang excited. Siguro mahilig mag-selfie ang lalaking to. At wala pang experience kaya ganito na lamang siya ka-eager na makascore sa akin. May experience ka na ba?" Walang preno kong tanong kay Ralph. Kumunot ang noo niya at para bang hindi pa siya nakakapag-explore. Kung sa bagay, panay pagtulong at pagtatrabaho lang naman kasi yata ang inaatupag niya. "Halik lang," nahihiya niyang sambit. Kahit wala siyang experience, in fairness ay may bumalot na kiliti sa akin. Napairap ako at bumuntong hininga. Sige na nga, pagbibigyan ko siya ngayon. Tutal, medyo sumakit ang puson ko dahil nabitin ako sa ginawa niya. Gumawa ako ng hakbang para masimulan namin ang nabitin kanina. Hindi na rin ako nakapagpigil, lalo na nang pareho na kaming mag-enjoy. Kapwa kami naghabol ng hininga dahil sa sobrang uhaw namin. Tinugunan ko ang pangangailangan niya bilang lalaki at tinugunan naman niya ang pangangailangan ko bilang babae. Para akong nasa alapaap sa sarap na nararamdaman. Hinayaan ko siya sa lahat ng gusto niyang gawin sa akin.
Pinagbigyan ko siya sa lahat ng gusto niya. First time lang ng lalaki, ngunit para bang napakarami niya ng karanasan. Sulit na sulit ako dahil sa napakatinding aliw na binigay niya sa akin. Hanggang sa hapong-hapo akong bumagsak sa kama at ganun din si Ralph. Ni hindi ako makapagsalita dahil masakit ang lalamunan ko sa kakasigaw. Nagustuhan mo ba? Napaligaya ba kita? Nag-aalangang tanong ng lalaki. Binigyan ko siya ng patak ng halik sa labi bago nakangiting tumango. Nagsalita pa siya ngunit sa sobrang pagod ko at bigat ng katawan, dahil sa lagnat ay unti-unti na ulit akong nilamon ng antok. Hindi lang dun natapos ang ugnayan namin ni Ralph. Nagpatuloy ang ginagawa namin ng patago, lingid sa kaalaman ni Mama at Lola. Ayokong pagmulan kami ng chismis dahil makapangyarihan ng pamilya ni Ralph. Ayokong isipin ng mga tao na inaakit ko siya dahil sa pera. Ngunit sadya yatang hindi kampi sa amin ng tadhana dahil nagbunga ang kalokohang ginagawa namin. Kailan pa ang relasyon nyo? Hindi maganda ang timpla ng mukha ni Mama at lalong-lalo na si Lola na parang aatakihin sa puso. Nung fiesta pa Tita Rebecca, pagtatapat ni Ralph habang mahigpit na nakahawak sa kamay ko. 21 pa lang ang anak ko, Ralph. Ikaw 27 na. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao na disgrasyadang babae itong anak ko? Galit na tugon ni Mama at hindi mapakaling nagpalakad-lakad sa harapan namin. Sumama kayong dalawa sa akin dahil kakausapin ko ang papa at lolo mo, Ralph. Kailangan kayong maikasal ng apo ko sa lalong madaling panahon. Buo ang loob na ani Lola. Mariin akong napalunok. Hindi ako handa sa anumang responsibilidad dahil ang nasa isip ko lang ay ang kasiyahang naibibigay ni Ralph sa akin. Hindi ko naisip na susubukin kami ng ganito. Wala sa isip kong pumasok sa isang relasyon at bumuo ng sariling pamilya. Hindi ko naisip ang kahihinatnan ng ginawa namin. Ngunit ayoko rin namang maging duwag. Ayoko rin tumakbo palayo dahil mas lalo lang palalalain ang sitwasyon. Sa pagtagal kasi, ay natutunan ko rin namang mahalin si Ralph. Hindi dahil sa ginagawa namin, kundi dahil sa busilak niyang puso. Pinayagan kami ng magulang niya na maikasal kami sa lalong madaling panahon. Hindi naman nagalit sa amin ang parents ni Ralph dahil aprobado pa sa kanila na ako ang makatuluyan ng anak nila. Wala nang atrasan to, Melissa. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para manatili ka sa akin. Sinserong ani Ralph at mariin akong hinalikan sa labi. May mga usap-usapan pa akong naririnig, ngunit hindi ko nalang pinapansin. Hindi madali ang buhay na pinasok naming dalawa ni Ralph. Pareho pa kaming nangangapa sa kung ano ang dapat naming gawin, ngunit kinakaya namin ng magkasama.